umpisahan natin ang ating kwentuhan ngayong hapon sa iyong karera at life before you got into the Manila circuit, the entertainment circuit. Sa Cagayan ba, sumasali ka na sa mga contests? So first time ko yun, Tito Boy, yung Star for Night. Kung saan ikaw yung judge namin ng Grand Finals. Oh, yeah, I know. I remember that. Very first. 2003. Oo. First time kasi mahihain ako. So, na-convince lang ako na sumali ng Star for Night dahil Regine Velasquez yung host. And that time, parang feeling ko, kasi parang 20 na ako noon or something, na parang sabi ko, shucks, parang tumatanda na ako. Parang kailangan may gagawin akong something. At 20, meron kang ganung May ganun ako, Tito Boy, na parang kasi kumakanta-kanta ako sa mga bars before eh. Sabi ko, hanggang dito lang ba ako na parang kanta-kanta na lang lagi sa mga bars? Okay. I think kailangan may gagawin akong something na desisyon na malaki. At saka hindi komportable. Sometimes we do that without being able to articulate what it is. Kailangan ko mag-take risk. You wanted to distract. You wanted to disrupt. Diba? Totoo yun. The norm, the routine na parang... kasi, so ibig sabihin sa Cagayan de Oro, you were singing in clubs and bars. Sa mga lounges, mga bars. As a solo artist? Solo part and of the band? boy group, band, lahat. Okay. So ang first contest was Star for a Night. How was it? Siyempre, nerve-wracking kasi first ko siya, Tito Boy. Pero ang motivation ko that time was dahil walang trabaho yung papa ko, wala kaming business, yung mama ko, wala ring trabaho. So parang nag-stop yung mga kapatid ko sa pag-aaral. So parang isa yun sa mga motivation ko. So yun yung nag-push sa akin na okay. That was your motivation. Yeah. Pero as a boy, pangarap mo talaga mag-singer, pangarap mo talaga sumikat, meron kang mga idolo. Dati, nagre-record lang, kasi dati karaoke, yung, nagre-record ako ng, sa isang blank tape ng mga songs, nilalagay ko sa tape, tapos yung tape na blank tape, nilalagyan ko ng picture. So ang dream ko noon is magka-album lang. Okay. Kasi nilalagyan ko ng tape, tapos kunyari may mga songs ako sa tape na ni-record, tapos ayun, feeling ko may album ako. Nilalagyan ko ng picture na kung saan parang ID picture ko. Parang ganon. Kunyari, may album ako. May album ka, singer ka. So yun yung dream ko before. You wanted to be a recording artist. Yeah. Oo. Pero hindi yung gusto ko sumikat. Gusto kong... I know the motivation was I'd like to be able to help my family. Pero gusto kong makatulong sa pamilya. Gusto kong maging recording artist. Pero hindi lumalabas yung pangalan na Yaman. Hindi. Hindi. Okay. Hindi rin pumasok sa isip ko na parang fame. Hindi rin pumasok sa isip ko. Yung hindi rin sikat. pumasok sa isip ko. You were almost saying something. Yung sabi mo? No, sumali rin kasi ako ng Metropop kasi nga gusto kong yung recording, dahil nga gusto kong mag-recording artist, sumali ako pero hindi ako hindi ako nakuha. Na-reject ka, in other words. Oo. Pero gaano ka kagutom noon? Oh, wow. I think from 1 to 10, scale from 1 to 10, mga 8. You were that hungry. Yeah, kasi Tito Boy, di ba sumakay ako ng cargo ship, wala akong pakialam na parang I'll go through that with my brother. Kasi gusto ko talagang nakatulong and gusto ko rin ma-fulfill yung parang dream ko. Okay, pagdating mo sa Maynila, fast forward natin, Star for Night. Ano yung pakiramdam mo? Because it was very competitive. Yeah. I was one of the judges. Sarah was there. Yeah. Sino pa? Angeline Quinto. Angeline Quinto. May isa pa? Si Mau ba? Mau Marcelo. Mau Marcelo was there. Angeli May, the wife of Geoff Eigenman ngayon. Right. Yeah. And there was another guy. Yung Gary V. Boses. Yes. Jason Velasquez. Yes. Yeah. Oo. Ano yung pakiramdam mo? First contest, major contest ito. Nakakakaba. Alam mo, Tito Boy, sa sobrang kaba ko, naglalagay ako ng coins sa sapatos ko. Kasi hindi nga ako sanay eh. Naglalagay ka ng coins dahil? Para matanggal yung kaba ko. Kasi turo ng mama ko. Sabi niya, pag sumali ka sa contest, gawin mo yan para matanggal yung kaba ko. Tabal ko. Parang psychological siya. Okay, alright. Kasi parang may nafe-feel kang malamig sa paa mo. So, nadidistract ka. Okay. Yung utak mo, nadidistract. Instead, imbes na kabahan ka, ma-divert dun sa... Okay. Parang something ganon. Right. I think nag-work naman sa akin. Nag-work sa akin. Siyempre, dahil sabi ni Mama eh. Yeah. Naniniwala ko sa sabi ng nanay, di ba? Okay, the contest happened. Tama ba? You were like second runner-up?
Parang runner-up. Yeah. Parang runner-up? First runner-up. To Runner-up. Sarah Sarah. Geronimo. Were you disappointed? No. Talaga? No. Kasi nakita ko rin yung performance niya na sabi ko, siya talaga yung panalo. Pero I think... Naalala ko yun, nahulog pa yung... Yung white na ano niya. That shawl. Oo, diba? yung shawl. Tapos parang finale ba siya or last siya nag-perform. Tapos parang sabi ko, although may award akong nakuha na parang refreshing something, talent or something ng isang coffee. Tapos binigyan din kami ng GC ng SM. So tungtuwa na ako. And parang naipon ko rin yung weekly ko and monthly. Sabi ko, may naipon na rin ako ng konti, kahit pa paano. At saka meron ka ng panglagay na coins sa sapatos. Tapos parang nalaman ko yata na 5 sa amin ay magsasign sa Viva. At natuwa ka doon. And sabi ko, at least may mangyayari after. At saka katuparan yun ng isang pangarap. Yeah, Magiging recording yeah. artist ka. Yeah.